unconditional. God's love is unconditional, meaning that it is not based on our performance, behavior, or worthiness. He loves us simply because we are His creation and He desires a relationship with us. Ang unconditional love ng Diyos ay isang uri ng pagmamahal na walang kapalit, hindi nagtatangi at hindi nakabase sa anumang kondisyon o pagkilos ng tao. Hindi tulad ng pagmamahal ng tao na madalas nakasalalay sa kung paano tayo kumilos o kung anong mga bagay ang ating nagagawa. Ang pagmamahal ng Diyos ay laging naroon anuman ang ating kalagayan. Sa kabila ng ating mga pagkakamali at kasalanan, patuloy na nagmamahal ang Diyos sa atin. Ipinubukas nito sa atin ang oportunidad na magbago, magsisi at magbalik loob sa Kanya dahil ang pagmamahal niya ay hindi nakasalalay sa kung paano tayo magtugon. Ang Diyos ay nagmamahal sa atin sa kabila ng ating kahinaan at kalikuan at hindi ito nawawala. Isang magandang halimbawa ng unconditional love ng Diyos ay ang sakripisyo ni Jesus sa krus. Ipinakita ng Diyos ang kanyang walang kapantay na pagmamahal sa atin sa pamamagitan ng pagbibigay ng buhay ni Jesus upang tayo maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Walang ibang dahilan kundi ang kanyang labis na pagmamahal sa atin. Unconditional love ng Diyos ay patuloy na magbibigay pag-asa at lakas sa atin sa ating paglalakbay sa buhay. Eternal. God's love is eternal, meaning that it has no beginning or end. He has always loved us and He will always love us, regardless of what we do or don't do. Ang ibig sabihin ng God's love is eternal ay ang pagmamahal ng Diyos ay walang hanggan at walang katapusan. Hindi ito nagbabago o nawawala, ano man ang mangyari. Ang Diyos ay nagmamahal sa atin sa lahat ng panahon at ang kanyang pagmamahal ay hindi nasasaktan o naapektuhan ng ating mga pagkakamali o mga pagsubok sa buhay. Pinapakita nito na ang Diyos ay tapat, matatag at hindi nagbabago. Ang kanyang pagmamahal ay hindi nakabatay sa ating mga kalagayan, kundi ito'y isang wagas na pagmamahal na laging nandiyan upang magbigay gabay, lakas at pag-asa. Sacrificial. God's love is sacrificial, meaning that He was willing to give up His own Son, Jesus Christ, to demonstrate the depth of His love for us. This sacrifice shows us the extent to which God is willing to go to demonstrate His love. Ibig sabihin ng sacrificial love ng Diyos ay ang pagmamahal ng Diyos na nagdudulot ng personal na sakripisyo para sa kapakanan ng iba, lalo na sa ating mga tao. Pinakamalinaw na halimbawa nito ay ang sakripisyo ni Jesus sa kanyang pagkamatay sa krus upang iligtas ang sangkatauhan mula sa kasalanan. Ipinuhos niya ang kanyang buhay, tinitiis ang hirap at kalupitan upang may pakita ang walang kapantay na pagmamahal sa atin. Ang sacrificial love ng Diyos ay isang uri ng pagmamahal na nag-aalay ng sarili. Hindi iniisip ang sarili niyang kapakinabangan kundi ang kapakanan ng iba. Pinapakita nito na ang tunay na pagmamahal ay minsan nangangailangan ng pagpapatawad, pag-unawa at sakripisyo. Ang pagmamahal na ito ay hindi batay sa kung ano ang makukuha, kundi sa malalim na malasakit at pagnanais na makapagbigay at mag-alay na mabuti para sa iba, kahit na ito ay magdulot ng sakit o hirap sa kanyang sarili. Personal. God's love is personal, meaning that He loves each and every one of us individually. He knows our names, our struggles, and our hopes, and He desires a personal relationship with each of us. Ang ibig sabihin ng God's love is personal ay ang pagmamahal ng Diyos ay isang ugnayan na malalim at natatangi para sa bawat individual. Hindi ito isang pangkalahatang pagmamahal na ibinibigay sa lahat ng walang pagkakaiba, kundi isang pagmamahal na tumututok at nagmumula sa Kanya patungo sa bawat tao ayon sa kanilang sariling karanasan at pangangailangan. Kapag sinasabing personal ang pagmamahal ng Diyos, ito ay nangangahulugang ang Diyos ay may malasakit sa bawat isa. Nakikilala ang kanilang mga pinagdadaanan at handang magbigay ng gabay, lakas at pag-asa. Hindi tayo isang bahagi ng isang malaking masa, kundi ang Diyos ay nakatuon sa bawat isa sa atin na may malasakit at inaalala ang ating kalagayan. Sa madaling salita, ang Diyos ay malapit kasama natin sa bawat hakbang at nagnanais na magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Kanya.